Breaking news po mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta, talagang sumabog po na ipakita ang tunay na talino. Dito po, binulaga si Ping Lacson. Talagang hinamon ng debate. Napayuko si Lacson at Soto dito mga kababayan. Totoo kaya ito mga kababayan? Itong mga kumakalat na balita sa social media na nag-walk out yung dalawa. Nakakahiya ito kung totoo. Di ba mga kababayan, mahilig po sila sa mga magpasaklolo sa social media. Ngayon, harap-harapan tayong magdebate. Isama mo si Carpio. Yari, mga kababayan ko, ito na po ang balita na sumasabog. Hindi nila kinaya ang talino ni Senador Marcoleta. Talagang napanganga ang mga tangalista sa Senado, mga bobolista na mga protektor ng buhaya. Iyan kasing sinasabi ng mga tao Si Senador Marcoleta, abogado, matalino ito, huwag kayong galing-galingan dyan na paloma. Sinasabi nila mga kababayan sa komento. So ito na, pakinggan po natin. Paano winalis ni Senador Marcoleta yung mga galing-galingan? Ito po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Talagang persahan na sinabi ni Marcoleta, huwag nilang ipipilit na traidor at pro-China ako. At hindi ako nag-traidor sa aking bansang Pilipinas. Ipinagmamalasakit ko pa ito. Ayan si Senador Marcoleta. Magdebate tayo dito. Aba, natakot yung dalawa mga kababayan. Yan kasi yung sinasabi ng komento Ito po. Thank you, Mr. President. Gusto ko lang pong magpaliwanag sa mga ilang bagay dahil sa humaba po yung interpellation noon dahil sa isang napakaliit na issue lang na pinalaki po ng mga pangyayari. Nung panahon na ako po nag-interpellate, nagkaroon po ng misconception about the West Philippine Sea at saka yung ating exclusive economic zone. Kumbaga po sa pagluluto natin, Mr. Chair, ang nangyari po, nagluluto po tayo ng simpleng ulam lang, naging chapsuy po. At nung maging chapsuy po, lalo pa pong lumaki sapagkat meron pa pong napakaraming mga tao ang sumausaw at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio, at saka yung isang profesor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalang J. Batong Bakal. Napakasimple po ng gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine natin ang West Philippine Sea, isinama po natin yung Kalayaan Island Group. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa arbitral tribunal at na-define na nga ang ating exclusive economic zone. So ang nangyari po, akala nila yung exclusive economic zone, siya na rin yung West Philippine Sea, hindi po. Napakadali pong i-define ang ating exclusive economic zone kung paano nating madidefine din ang ating territorial sea at ang ating contiguous zone, even our continental shelf at ang ating territorial sea, sapagkat magsisimula nga po doon sa archipelagic baselines. Ang nagiging problema po, pinipilit nila na yung West Philippine Sea kagaya na rin ng EEZ. Hindi po. Nung isama po yung Kalayaan Island Group, nakalimutan po nila na yung ibang features na sinasakop po ng ating bansa, halimbawa po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota, yung Langkiam, ito po ay 200 nautical miles away from the baseline, ay from the EEZ. Kaya nasa labas po sila. Alam po nyo, Mr. President, nung nagkaroon po tayo ng hearing sa CA, tinangka ko pong itanong sa ating ilang mga miyembro ng Armed Forces na nandoon, 35 po sila, Mr. President.
Nalungkot po ako nung malaman ko sa sagot nila, hindi pala nila alam na yung ating mga occupied territories sa KIG ay nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Ito po yung mga official po ng ating armed forces, Mr. President. Nakalulungkot po sapagkat ano po ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na ating pong sinasakupan. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Kung isasama po natin ang West Philippine Sea, Mr. President, ang gusto ng Pilipinas kasi, ituring po yung mga features sa Spratlys na isang grupo lamang ng mga isla. Yung tinatawag po nilang offshore archipelago. Ang sabi po ng Arbitral Tribunal, Mr. President, hindi po ninyo magagawa yan, sabi niya, sa Pilipinas. Tama na kayo po ay isang archipelagic nation, ngunit hindi nyo magagawa yan sapagkat you will not be able to meet the requirements of land and water ratio. Kung di po ako nagkakali, Mr. President, ang ratio po is 1 to about 9.135, something like that. Ibig sabihin po, meron pong standard na pagitan po kasi ng baselines kung saan mo ikakapit yung baseline. Kasi magkakalayo po sila eh. Lalong-lalo na po doon sa mga ibang features, Mr. President, na hindi okupado ng Pilipinas. Ang dami po noon. Ang okupado lamang po ay 4. Napakarami po ng hindi natin occupied. Ngunit, mini-maintain po natin ang ating claim doon. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali yung karagatan arising from this maritime features in the Calayan Island Group dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number 1, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, Mr. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yun kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines dahil yung straight baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating yung general direction ng ating coast. Yun po yung sinasabi ng Article 7. Dahil po kasi sa layo nila, more than 200 nautical miles from our EEC. Pagkatapos po, yung Article 47, Mr. President, ito po yung archipelagic baselines. Mababiolate po, ito po yung sinasabi nating ratio of water to land. Dahil nga po, hindi pinapayagang dapat magkakalayo yung features at may encircle mo sila to treat them as one group of islands. O ayan mga kababayan, mainit-init na balita ito. Talagang dinukot ang utak ni former Justice Carpio dito. Hindi kasi makaintindi na sinasabi pa ng mga palomanista, pinkilista na si Marcoleta ay isang traidor sa Pilipinas. Dahil ipinamimigay na daw ang mga isla ng mga bugok. Yan ang sabi ng mga basher nila. So ngayon ang sabi ng mga komento. Ito po, very clear na pro-Pilipino si Senator Marcoleta, alam na alam ang mga nangyayari. Yung mga opisyal, alam ba nila? Hindi nga nila alam ang ating teritoryo na pinagtatanggol eh. Nasaan ang pondo ng Philippine Coast Guard, yung bilyon-bilyon? Diba sabi nyo, ibibili nyo ng barko, nasaan? Very clear na pro-Pilipino mga senators na ayaw magpunta sa sitwasyon na sisira sa ating bansa. Very clear ang paliwanag ni Senador Marcoleta. Marcoleta obviously pro-China o mga tangalista ito, mga bobolista na hindi naman alam, hindi inaalam ang mga lohika. Diba mga kababayan? O ito pa, paano baldugin ang mga nagkukunwari na pro-Pilipino pero hindi naman si Senador Marcoleta ang pro-Pilipino talaga na isang vice-presidente sa eleksyon. Yan kasi ang mga sumasabog na balita. So ngayon po ituloy pa natin.
Paano pinatalsik si Lacson dito? Paano pinayoko ni Marcoleta at si former Justice Carpio na walang alam na hindi naman yata nag-aabogado ito, sabi niya eh. Walang alam eh. Hindi nga alam ang kwento ng West Philippine Sea eh. O, di ba? O, tuloy natin. Yan ang sabi ng mga komento ng mga basher nila ha. Hindi sila pwedeng i-classify na isang unit lamang para lang mag-generate ng sarili nilang maritime space. Ngayon, ito po yung nangyari. Dahil imposible po, dahil nga sa Article 89 naman po ng UNCLOS din, Mr. President, hindi po natin pwedeng i-appropriate ang high seas. Nakalagay po talaga. Yung mga features po na malalayo sa ating exclusive economic zone, Mr. President, ang layo na po nasa high seas na. Sa layo nila sa bawat isa, they are also separated by high seas. Kapag kinunek po natin mula dun sa ating exclusive economic zone, ma-appropriate po natin ang high seas, mababiolate po natin ang 3 artikulo ng UNCLOS. O, ayan mga kababayan. So, sabi ni Marcoleta dito, tawagin nyo si Carpio. Gusto kong makita ang talino nito kung meron nga. Sabi ni Marcoleta dito kasi galing-galingan. Ayaw naman makipagdebate sa akin, sabi mga kababayan. O, check nyo po pagsasabayin ko yan. Pagsasabayin ng mga utak na mga ito, mga kababayan. Walang alam. O, kita nyo po dito ha. Ito po, ang sinabi ni, ayan, Tariela, ito mga kababayan ko. Sabi ni Senador Marcoleta, Tariela. FB, Tariela. Ito po mga kababayan, paano nayari ang dalawang ito. Ayan po mga kababayan ko. Tawagin nyo si Tariela, si Commodore, na aso. Ito mga kababayan, ito yung sabi. Tariela at Carpio pagsasabayin ni Marcoleta. Sa friendly debate, pakisabi nyo kay Tariela kasama si Justice Carpio and Professor Batong Bakal. Magkita-kita kami para sa isang friendly debate bago iyong pagpunta sa KIG, Senator Marcoleta. Ayan, yari sila dito mga kababayan. Nasulpak ang mga utak nila dito. O ito po, ituloy pa natin paano sinumbakol ni Marcoleta ang mga nagmamarunong na walang alam. Pati po yung tribunal ay inconsistent na rin po yung tayo natin. Sinabi rin po niya sa China yun eh. Maski na ikaw China, sabi niya, you cannot regard this Spratlys as one group of islands or to regard it as one unit dahil hindi ka naman archipelagic country. China, sabi niya, ikaw ay isang continental state. So kapwa po tayo pinagbawalan. Ano po ang aking gustong palabasin dito, Mr. President? Hindi po natin pwedeng saklawin yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo, yun ang pinagbabawalan tayo. Ngayon, bakit po nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces, mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo
Pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. O ayan mga kababayan, nasupalpal si Ping Lacson dito. Itawagin mo na si Carpio, si Tariela. Magdiba-debate tayo, hindi sa social media. Puro kayo galing-galingan. Diba? Hindi kayo makaintindi. Parang ganun ang sinabi mga kababayan. Sabi kasi ng mga komento na si Senador Marcoleta ay talagang matalino dito. Talagang kumbaga sa master, si Marcoleta, pinaka-master dito na may alam. Siya yung kapitan. Ito si Tariela, parang tripulante na bagong salta. Ni kumpas ng barko hindi alam. Nasaan yung mga budget na binigay ng gobyerno na bumili kayo ng mga higanteng mga barko? Nasaan? Di ba mga kababayan, hindi alam ng mga high-ranking officials yung mga pinagtatanggol nyo. Tapos sabihin nyo dito, si Senador Marcoleta, kontrabida. Isang traidor sa bayan, nagkakamali kayo. Hindi nyo kasi maintindihan ang lohika ng utak ni Marcoleta. Sarado mga utak nyo kasi ang plano nyo ilihis ang issue ng flood control sa West Philippine Sea. O ngayon, nawala ang flood control. Di ba mga kababayan? So kayo na pong bahala dito mga kababayan kung anong masasabi nyo kay Senador Marcoleta. At dito kay Carpio, Tariela, Tito Soto, kay Ping Lacson na galing-galingan na wala namang alam. Pagsama-samahin ko mga utak nyo. Sabi ni Marcoleta, magdebate tayo ng friendly debate nang makita natin kung saan hanggang talino nyo. Saan ba kay graduate? Iskol bukol, bulakbol? Yung grado nyo, palakol? Graduate ba kayo ng Recto University? One ball? Two ball? Yan ang sinasabi ng komento na talagang galit na galit sila. Si Marcoleta lang talaga ang ang matalino diyan eh. Wala silang alam eh. 'Di ba? This is the Wonders Philippines, mga kababayan. Yung mga inaano natin, nire-react natin yung mga komento ha. Hindi ako ang nagsasabi. Galit na galit sila kay Tariela. Galit na galit sila kay Ping Lacson Soto kasi walang nangyayari sa flood control. Pati itong laos ng former Justice Cuno, Carpio, wala namang naitutulong sa bansa. Flood control, tahimik. Mga kababayan, magaling daw sa Korte Suprema ito eh. Ayaw daw niya yung yung sinasabi ng korte na pagbasura nung impeachment ni Sara eh. Kampi kay Soto at Boyeng eh. Yan ang sinasabi ng komento ha. Yan yung mga kumakalat na balita sa social media. Okay po? Mabuhay. Komento nyo po kung taga-saan po kayo. Anong masasabi nyo sa usapin na ito. Okay po? Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po ng marami. Bring him home. Bring him home. Okay po?